Sa eskwelahan, pinagtawanan nila Mito si Sakuragi dahil sa resulta ng final exam nito. 7 subject lang naman ang ibinagsak niya. Nag-alala tuloy siya na baka hindi siya makapaglaro sa Inter-High dahil ayon sa patakaran ng kanilang paaralan, kapag lampas sa 5 ang ibinagsak mo ay hindi ka papayagang makapaglaro. Ngunit hindi pala nag-iisa si Sakuragi. Nakikiusap po ako sa inyo, Professor Koike. Bigyan niyo na isang pagkakataon ng mga gunggong na ito. Pakiusap. Nakala ko pa naman ako lang. Sinabihan naman ni Sakuragi si Akagi na huwag ng pag-aksayahan ng panahon ng mga gurong na yan. Gunggong ka talaga! Hindi ka ba nakakaintindi? Akala mo ba ginagawa ko ito dahil naawa ko sa inyo? Muling nakiusap si Akagi at ang mga pasaway. Bigla namang dumating si Aoka at pinagtawanan ang basketball team dahil puro bagsak daw ang mga ito. Ilang saglit pa. Mabigyan na po! Bigla! Akala ko pa naman, tigasi ka, lulod ka rin pala. Napagbigyan naman ng pakiusap ni Akagi subalit kailangan daw nilang maipasa ang remedial exam kaya naman galit na galit nitong sinabi sa 4 na kailangan nilang pumunta sa bahay nila para doon mag-aral. Kasama si Ayako at Kogure ay magdamag nilang tuturuan ang 4 na pasaway. Umpisa pa lang ng kanilang pag-aaral ay halos sumuko na agad si Akagi dahil sa sagot ni Sakuragi na puro kalokohan. Bakit ganito ba ang sinagot mo? Sa palagay mo mapapasa ka sa remedial exam kung ganito yung sasagot mo? Bakit? Mali ba? Punong-puno na ako sa'yo! Hindi ako nagbibiro! Gumising ka dyan, Rukawa! Matakihin ako sa puso sa inyo! Tinawag naman ni Akagi si Haruko para magpatulong na turuan ang dalawa. Si Haruko ang nakatoke kay Rukawa at si Akagi naman kay Sakuragi. Rukawa, umpisahin na natin ha. Eh? Ano ka ba, Rukawa? Kinakausap pa ni Haruko, gumising ka dyan! Ang bastos mo, gumising ka sa amin! Ano na? Ha? Dahil sa sobrang kulit ni Sakuragi ay binitbit na siya ni Akagi para dalhin sa kanyang kwarto at doon mag-aral. Binigyan lang siya ni Akagi ng mga sasagutan at pagkatapos ay natulog na ito. Masama ang loob ni Sakuragi dahil pakiramdam niya ay nautakan siya ni Gori kaya naman may naisip itong kalokohan. Nang presente naman si Haruko na siya na ang magtuturo kay Sakuragi nung malaman na natulog na ang kanyang kuya. Ipinagluto pa nito ang ating henyo. Halos maiyak sa tuwa si Sakuragi at sinabing mag-aaral siya ng magdamag kahit hindi na siya matulog. Kinaumagahan, habang pinagsasabihan sila ni Akagi ay hindi mapigilan ng lahat ang matawa dahil sa kanilang nakita. Resulta na remedial exam nyo kung makakasali ang Shoko team sa Inter-High. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Mag-concentrate kayo! Gawin niyo lahat para pumasa kayo! Maliwanag! Ano nakakatawa? Kuya! Nung makita ni Akagi ang kanyang itsura sa salamin ay alam na agad niya kung sino ang may kagagawan nito. Nakatikim tuloy siya kay Akagi. Maaga namang umalis si Rukawa. Habang kumukuha ng exam sina Sakuragi at ang iba pa, labis ang kaba ng kanilang teammates na naghihintay sa resulta. Lalo na kay Sakuragi dahil siya ang may pinakamaraming bagsak. Nagmamadali namang dumating si Ayako dala ang magandang balita. Lahat sila ay pasado. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Dahil natapos na ang kanilang problema ay ganadong bumalik sa practice ang team. Para sa Inter-High Championship, Shoko! Fight! Inanunsyo ni Akagi na magkakaroon sila ng joint practice laban sa Josei High. Sila ang number 1 team sa distrito ng Shizuoka at isa sa top 8 sa buong Japan. Ang announcement na ito ay nagdulot ng excitement sa buong team. Para sa kanila, ito ay isang pagkakataon upang patunayan na kaya nilang makipagsabayan sa mga pinakamahusay na teams sa bansa. Samantala, nagtrabaho sa isang beach house ang tropa ni Sakuragi. Ang kanilang layunin ay makaipon ng sapat na pera upang makapunta sa Hiroshima, kung saan gaganapin ang Inter-High Tournament. Ito ay para personal na suportahan ng kaibigan nilang si Sakuragi. Dahil magkaaway ang mga may-ari ng kanilang pinagtatrabahuhan ay nagkakaroon din sila ng pagtatalo dahil sa pag-aagawan nila ng customer. Sinabihan kasi sila na mananagot sila kapag wala silang naging customer. Habang papauwi na silang 4 sakay ng kanilang scooter ay nadaanan nila si Sakuragi. Naikwento nila na nagtatrabaho sila para makapanood ng laban nila at para suportahan siya. Galingan ng henyo sa Sakuragi ang paglalaro sa Inter-High. Ano ka ba dito? Wala tayong pera eh. Nung araw ng kanilang sweldo ay hindi sila nakaiwas sa tukso kaya winaldes nila ang kani-kanilang pera. Si Mito naman ay ipinampaayos sa kanyang motor ang pera niya.
Habang nagsasagawa ng practice ang team ay sinabi ni Coach Anzai kay Akagi na mabilis ang improvement ni Sakuragi at madaling turuan kaya naman bibigyan daw niya ito ng special training. Mas malaki daw ang maitutulong nito sa team kung mas gagaling pa ito. Problema daw ang apat dahil naubos ang pera nila na dapat sana ay panggastos nila para makapanood ng mga laban ni Sakuragi. Masama pa ang panahon nung araw na yon kaya wala silang trabaho dahil walang mga tao. Papauwi na sana sila nung alukan sila ng kanilang mga boss na matulungan sila para maprotektahan sa malakas na hangin ang kanilang beach house. Gagawin daw nilang katumbas ng 4 na araw na pasok ang sweldo nila sa araw na iyon. Dahil sa lakas ng hangin ay nagkasundo sila na itali nila na magkadikit ang beach house para hindi ito tangayin ng malakas na hangin. Matagumpay nilang nasagip ang kanilang beach house sa malakas na bagyo. Napag-isip-isip ng mga may-ari na dapat daw ay palagi silang nagtutulungan kaya naman nagkaayos na din sila. Nagtaka naman si Sakuragi dahil sa itsura ng kanyang tropa. Napakahirap daw kumita ng pera sabay labas ng kanilang sweldo. Dito naalala ni Sakuragi na may babayaran siya para sa joint practice kaya naman mabilis niyang kinuha ang pera ng mga ito. Huwag kayo mag-alala. Babayaran ko ng doble to kapag natapos yung joint practice. Nagbibiro ka ba? Kahit kailan di ka nagbayad na utang mo sa amin! Maagang dumating si Sakuragi dahil excited siya sa gaganaping joint practice. Ngunit sinabi ni Coach Anzai na hindi siya kasama at may iwan silang dalawa. Excited pa naman ang henyo kaya hindi niya matanggap na hindi siya kasama. Teka, huwag niyo akong iwanan! Bakit ganun? Tatang! Bakit ganun, ha? Bakit ako iniwan, ha? Habang nasa biyahe ang team ay ipinaliwanag ni Akagi na kaya nagpaiwan si Coach Anzai ay gusto nito na personal na turuan si Sakuragi. Nainggit naman si Miyagi at Mitsui dahil bihira na gawin yun ni Coach Anzai sa isang player, at si Sakuragi pa ang kanyang napili na turuan ng personal. Habang nasa Shizuoka ang buong team para sa joint practice, naiwan si Sakuragi sa gym kasama si Coach Anzai. Inis na inis ito dahil siya lang ang naiwan. Nagulat si Sakuragi nung makita si Coach Anzai na nakasuot ng panglaro. Hinamon siya ni Coach Anzai sa isang shooting contest. Tatang naman, alam kong batong-bato ka na, pero walang oras ang henyo ito para makipaglaro sa isang matandang katulad mo. Narinig mo ba? Wala akong oras makipaglaro sa isang laos. Nagbigay ng kasunduan si Coach Anzai na kapag tinalo siya nito ay papayagan niya na humabol at sumali siya sa joint practice ng team. Sige tatang, sinabi mo yan ha. Maglalaro ako, kalaban ka, pero tutupad ka sa kasunduan ha. Bakit nga naman hindi? Pag-aaksyan kita ng panahon, pero ngayon palang sinasabi ko na sa'yo, walang sama na loob kung matalo ka sa akin ha. Agad namang pumayag si Sakuragi dahil kampante siya at akala niya ay matanda at mahina na ang coach. Ang patakaran ay simple, tigalawang tira mula sa 5 iba't ibang pwesto sa half court. Kung sino ang mas maraming may pasok na bola ay siyang mananalo. Ngunit nang magsimula ang contest, nagulat siya nang makita na halos lahat ng tira ni Coach Anzai ay pumapasok. Ipinakita nito na kahit matagal na siyang hindi naglalaro, napakahusay pa rin ng kanyang shooting skills. Siya mang pumasok sa 10 itinira ni Coach Anzai. Nang dumating ang turn ni Sakuragi, doon lumabas ang kanyang malaking problema. Wala siyang naipasok kahit isang tira. Perfect 0 ang naging resulta niya. Pinalabas na ni Coach Anzai ang mga tropa ni Sakuragi mula sa pagtatago ng mga ito. Inutusan sila ni Coach Anzai na i-record ang shooting form ni Sakuragi. Sinabi ni Coach Anzai na ang dahilan kaya siya nagpaiwan kasama siya ay para turuan siya ng shooting technique. Samantala, sinalubong ang Team Shohoku ng coach at captain ng Josei High. Sinabi nito kay Akagi na maganda daw ang naging laban ng Shohoku sa kainan. Malamang daw ay humina na ang kainan kaya naging dikit ang naging laban nila. Hindi naman nagustuhan ni Mitsui ang pangmamaliit nito sa team nila. Dagdag pa ni Miyagi na pasalamat na lang sila dahil wala doon si Sakuragi dahil baka nagkaroon pa ng Royal Rumble. Pinilit naman pakalmayan ni Boy Labo ang mga kasama niya at nagpasalamat na hindi kasama si Sakuragi dahil malaking gulo talaga ang mangyayari. Dito ipinaliwanag ni Coach Anzai ang isang mahalagang bagay. Ayon sa statistics na ibinigay ni Ayako, sa 7 laro na nilaro ni Sakuragi ay nakagawa siya ng 17 puntos. Ngunit karamihan sa mga ito ay galing lamang sa layups at rebounds. Ibig sabihin, halos wala siyang kakayahan na tumira mula sa malayo. Ipinaliwanag ni Coach Anzai na kung siya ang coach ng kalaban, hindi niya babantayan si Sakuragi sa labas ng paint area dahil alam niyang hindi ito makakatira mula sa distansya.
Para kay Sakuragi, ito ay isang malaking insulto. Ngunit dito rin nagsimula ang tunay na layunin ng kanyang training. Ipinaliwanag ni Coach Anzai na dahil iniisip ng lahat na hindi kayang matutunan ni Sakuragi ang shooting sa loob lamang ng 10 araw, maaari nilang gamitin ito bilang secret weapon sa Inter-High Tournament. Tatang, ano bang kailangan kong gawin? 20,000 jump shot. Baka kulangin pa yan. Sure ka na ba? Sa loob ng 10 araw, kailangan ni Sakuragi na mag-practice ng 20,000 jump shots upang ma-master ang kanyang shooting form. Sa simula, hirap na hirap si Sakuragi. Ilang sandali pa ay dumating si Haruko dahil nalaman daw niya sa kanyang kuya na mag-isang nagpa-practice sa gym si Sakuragi kaya balak niya din tumulong. Dito siya tinuruan ni Coach Anzai ng tamang fundamentals. Ipinaliwanag ng coach na ang lakas ng isang tamang jump shot ay hindi nagmumula sa braso lamang. Sa halip nagsisimula ito sa mga tuhod at lower body, at dumadaloy pataas sa katawan hanggang sa kamay. Tinuruan siya na mag-relax, gumamit ng tamang balanse, at gumawa ng art sa kanyang tira. Matagumpay na pumasok ang jump shot ni Sakuragi. Habang nangyayari ang matinding training ni Sakuragi, sa kabilang banda naman ay nagsisimula na ang joint practice ng Shohoko at Joseihai. Ang laban ay naging napakahirap para sa Shohoko. Ang Joseihai ay may mga player na may national level skills, kabilang na ang kanilang captain na si Miko Shiba, isang napakahusay na scorer. Minaliit pa nito si Rokawa. Bata, ikaw si Rukawa, hindi ba? Balita ko kasi ikaw ang super rookie. Nakakaigit ka naman. Biruin mo nakapasok ka na sa tournament ng dahil lamang sa swerte. Hindi naman pumayag ang super rookie na basta na lang siya maliitin kaya naman agad niyang hiningi ang bola. Uli ka! Dahil sa magandang offense iba ni Rokawa ay hindi masyadong nakalayo ang Joseihai. Subalit dito na ipinakita ng Joseihai kung bakit isa sila sa top 8 sa bansa kaya naman lumaki na ang kanilang kalamangan. Sumenya si Akagi para humingi ng timeout. Sa bench ay halos sumuko na ang team dahil wala silang maisagot sa ganda ng opensa at depensa ng kalaban. Ipinaalala ni Akagi na nagsisikap din si Sakuragi at hindi daw niya makakayang sabihin na natalo sila sa laban. Natalo kayo dahil hindi nyo kasama ang henyong si Hanamichi Sakuragi! Hindi ako papayag. Mananalo tayo! Sa puntong yun ay biglang nagbago ang aura ng team. Ayaw nilang makatikim ng insulto mula kay Sakuragi. Dito na lumabas ang totoong laro ng Shohoko. Nagpatuloy pa ang kanilang magandang laro. Mula sa depensa, sa pagkuha ng rebound, at kung gaano sila kabilis sa pass break. Nagtaka naman ang taga Joseihai dahil parang ibang team na daw ang kalaban nila ngayon. Hindi na itinuturing ng Shohoko na isang practice game lamang yon. Nakasalalay na dito ang malalasap nilang kahihiyan mula kay Sakuragi kapag natalo sila dito. Nakuha na ng Shohoko ang kalamangan mula sa isang windmill dunk ni Rokawa. Masyadong naging dikit ang laban. Nagkaroon pa ng pagkakataon para makuha ng Joseihai ang panalo subalit mintis ang tira ni Miko Shiba. Panalo ang Shohoko. Matapos ang laban, kinilala ng Joseihai ang lakas ng Shohoko at sinabi na siguradong magiging mahirap silang kalaban sa darating na tournament. Samantala, dito natin makikita ang pagsusumikap ni Sakuragi. Kahit din oras na ng gabi at tapos na ang practice ay inaaral pa din niya ang kanyang mga kamalian para ma-improve ang kanyang shooting. Makikita sa kanyang mukha na gusto niya talagang matuto at mas gusto pa niyang gumaling. Hindi biro ang 20,000 jump shot na pinapagawa ni Coach Anzai kay Sakuragi kaya matinding pagod ang kanyang nararanasan. Ngunit dahil sa suporta ni Coach Anzai, Haruko, at mga kaibigan niya ay pinipilit niyang tapusin ito. Wala siyang ibang ginagawa kundi mag-shoot ng bola mula umaga hanggang hapon. Nung matapos ni Sakuragi ang session nung araw na yun ay sinabi ni Mito na kailangan pa daw niyang mag-practice ng kanyang basics.
Dito na bumigay ang katawan ni Sakuragi dahil ayaw na ayaw talaga nito ang mag-practice ng basics. Nag-aalala naman si Haruko kaya niyaya nito si Sakuragi na mamasyal para makapaglibang naman daw naman siya. Magdidate kami? Ibig ba sabihin ito, iniimbitan niya ako makipag-date sa kanya? Pagbigyan ko na nga! Nanimbalik naman agad ang lakas niya nung sabihin ito ni Haruko. Hindi maitago ni Sakuragi ang kasiyahan nung magkita na sila ni Haruko. Subalit agad din naman siyang na bad trip nung malaman na kasama niya pala ang mga kaibigan niya. Habang naglalakad-lakad sila ay may nakita silang bata na umiiyak. Hindi daw kasi sila makahuli ng isda. Nagpresente naman si Sakuragi na siya na ang bahala. Ngunit kahit siya ay nahihirapan din manghuli. Tudurugin kita dyan eh! Kangkang! Ha? Hindi kita mapapatawad! Manong bigyan mo pa ako na isa! Basta, Hanggang sa maubusan na siya ng pera. Hindi pa rin niya tinantanan ang mga isda hanggang sa magpasya na ang may-ari na pumayag na lang ito na kunin kung ano man ang gusto ni Sakuragi. Sa huli ay nabigyan nila ng isda ang magkapatid. Bumalik sa alaala ni Haruko nung mga bata pa sila ng kuya niya. Napaka maaalalahanin din ito sa kanya kaya naman proud na proud siya sa kuya niya kung ano man ang naaabot niya at kanya itong susuportahan sa abot ng kanyang makakaya. Sinabi niya kay Sakuragi na gusto rin niyang suportahan ang isang tao. At ang taong iyon ay si Sakuragi. Nang marinig ito ni Sakuragi ay halos hindi siya makapaniwala. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Habang unti-unti na siyang nagtatapat ay bigla siyang sinampal ni Haruko. Natigilan si Sakuragi dahil para sa kanya ang ibig sabihin ng sampal na yun ay busted na naman siya. Humagulgol na ang loko papalayo kay Haruko. Nagtaka si Haruko kung bakit nagkaganon si Sakuragi. Sobra ito ginagawa niyo sa akin! Pilit naman siyang hinabol ni Haruko. Habang iniinda niya ang sampal sa kanya ay napansin nito na may patay na lamok sa pisngi niya. Doon niya lang napagtanto na mali ang iniisip niya kaya nagkukumahog siyang bumalik sa kinaroroonan ni Haruko. Ngunit sa pagbalik niya ay nakita niya na may mga lalaking nakapaligid kay Haruko at mga kaibigan nito at may binabalak na masama. Agad siyang lumapit at kinumpronte niya ang mga ito. Akmang susuguri na siya ng mga lalaking masasama ang loob ay biglang isa-isang nagsilabasan ang mga kaibigan ni Sakuragi. Walang nagawa ang mga masasamang loob dahil pinaglihi sa basag ulo ang pangkat ni Sakuragi. Tapos na ba yung maglaban? Nagbagay ang mga tagapagtanggol, lalabi! Ayon sa kanila ay pinasunod daw sila ni Coach Anzai at pinabaunan pa sila para lalo silang makapagsaya. Naging maayos naman ang lahat maliban lang kay Sakuragi. Lahat talaga sustansya mga utak nito. Dumidiskarte ako eh. Gusto sana ipaliwanag ni Haruko na may lamok sa pisngi niya kaya niya ito nasampal. Naintindihan na niya ngayon ito kaya ayos lang daw kahit sampulin siya ulit nito. Dami! Ang sasabal kayo! Ha? Nakatakas! Bakit kayo sumampal sa akin, ha?